Paano tumakas sa North Korea? Siya si Minyang, 17 taong gulang. Nakatira siya sa bayan ng Haasan, isang maliit na lugar sa North Korea. Sa likod ng kanilang bahay, tanaw niya ang Yalu River, isang ilog na nagsisilbing border papuntang China. Sa kabila ng nagyayelong tubig, tanaw niya ang kalayaan. Isang hakbang na lang, pero parang napakalayo pa rin. Sa paligid, may mga sundalong North Korean na nagbabantay. Tahimik, mahigpit. Tumapak siya sa yelo. At doon nagsimula ang isang paglalakbay na tatagal ng mahigit 7 taon. Isang kwentong mahirap paniwalaan, pero totoo. Kilala ang North Korea bilang isa sa mga bansang may pinakamalupit na pamumuhay. Dito, halos walang karapatang pantao ang mga mamamayan. At sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, lalo pang humigpit ang sitwasyon. Mas maraming bantay, mas maraming bakod. At may bagong utos kapag may nagtangkang tumakas, itumba agad. Ganun pa man, taon-taon may daan-daang North Koreans ang sumusugal, makalabas lang. Ilang linggo ng paglalakad sa disyerto, ilang buwan sa mga kulungan, at ilang taon ng pagtatago. Lahat yan, tinitiis nila kapalit ng isa lang na bagay. Kalayaan. Kung titingnan mo ang mapa, napalilibutan ang North Korea ng China, Russia, at South Korea. At syempre, karamihan sa mga tumatakas gustong makarating sa South Korea. Dahil pareho ang wika, pareho ang kultura. At mas mahalaga, bukas ang South Korea sa mga defectors. Kapag nakarating ka roon, pwede kang maging citizen. Pero hindi ito ganoon kadali mangyari. Sa pagitan ng North at South Korea, may isang lugar na parang bangungot, ang DMZ or Demilitarized Zone, isa sa mga pinakadelikadong border sa buong mundo. Matatandaan na noong 2017 isang lalaki na nagngangalang Ong S ang sumubok tumakas sa pamamagitan ng DMZ. Kitang-kita sa surveillance video ng South Korea ang nangyayari. Habang hinahabol ng mga sundalong North Korean si Ong palapit sa border, pero kahit sugatan matapos siyang paputukan ay matagumpay siyang nakatawid. Gumapang papunta sa pader ng South Korea at tuluyang bumagsak sa kabilang panig. Ilang oras siyang nawalan ng malay bago tuluyang nailigtas. Isa pang mapanganib na ruta ay ang pagtakas sa dagat. Sa may southeast coast, isang lalaki mula North Korea ang lumusong sa dagat. Naka-fins, naka-diving suit. 6 na oras siyang lumangoy. Mahigit 3 kilometro ang nilampasan niya sa gitna ng malamig at malalakas na alon. Pagdating sa baybayin ng South Korea, nakita siya sa surveillance. Pero nang marating siya ng mga otoridad, natagpuan na lang siyang nakaupo sa ilalim ng puno. Pagod at nanginginig. Napag-alaman nila na isa pala siyang mangingisda na naghahanap ng asylum. May mga ilan ding sumusubok tumakas papuntang Russia. Pero kung tutuusin, halos imposible ito. Mataas ang bantay, malalim ang ilog sa pagitan. At kadalasan, tanging mga may koneksyon lang o opisyal ng gobyerno ang nakakagawa nito gamit ang impluensya at pera. Lumaki si Minyang sa isang simpleng bahay na malapit sa Yalu River. Mula sa bakuran nila, tanaw niya ang malalayong nayon ng China. Ang kanyang ama ay isang biyahero. Madalas tumatawid sa China para magnegosyo habang ang kanyang ina ay empleyado ng gobyerno. Pero sa labas ng trabaho, palihim na nagbebenta ang kanyang ina ng mga smuggled goods galing China. Isang karaniwang hanap buhay para sa mga taga-borders na pilit sinasagip ang kinabukasan sa gitna ng naghihirap na ekonomiya. Pagsapit ng 14 na taong gulang ni Minyang, biglang bumaliktad ang mundo niya. Taong 1994 pag-uwi niya mula sa eskwela, wala na ang kanyang ama. Nahuli ito habang pauwi mula China. Inakusahan ng panunuhol at katiwalian. Hinala ng pamilya, pinahirapan siya sa interogasyon. Ilang buwan matapos mawala, nalaman nilang pumanaw na ito sa ospital. Naiwan silang 3, si Minyang, ang kanyang ina, at ang nakababatang kapatid. Walang kasiguraduhan, puno ng pangamba. Dito nagsimulang magtanong si Minyang, bakit ganito? Bakit kailangan maghirap ang mga taong sumusunod naman? Hindi na tumalab sa kanya ang propaganda.
ang gutom, ang takot, at ang paulit-ulit na kasinungalingan ng Estado. Lahat yan, unti-unting bumuo ng desisyong magbabago sa kanyang buhay. Sa edad na 17 anyos tumakas si Minyang, sa loob ng wala pang isang minuto, nakatawid siya sa nagyayelong Yalu River. Ang plano niya, hanapin ang mga kamag-anak nila sa Hilagang China. May kilala siyang Chinese smuggler na malapit sa kanilang pamilya. Madalas itong makipagkalakalan sa nanay niya, kaya may tiwala si Minyang. Pumayag itong isama siya sa malaking lungsod ng Shenyang. Pagkarating doon, para siyang napunta sa ibang mundo. Maliwanag ang mga ilaw. Puno ng tao ang mga kalsada. At higit sa lahat, ang dami ng pagkain. Ang dami ng bagay. Napaluha siya. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong kalayaan. Lumipas ang mga linggo. Nagdiwang siya ng 18th birthday. Balak na sana niyang bumalik sa North Korea dahil namimiss na niya ang pamilya. Pero isang tawag ang nagbago ng lahat. Tumawag ang nanay niya. Ayon sa kanya, kumalat na raw ang tsismis sa bayan. Nagtataka ang mga tao kung bakit biglang siyang nawala. Kung babalik pa siya, hindi lang siya ang mapapahamak, pati ang nanay at kapatid niya pwedeng idemanda o ikulong ng rehimen. Kaya nakiusap ang kanyang ina, "Anak, manatili ka na lang diyan. Mabuhay ka ng malaya." Nagpasya si Minyang na manatili sa Shenyang. Nagtrabaho siya sa isang maliit na kainan. Unti-unti natuto siyang magsalita ng Mandarin. Pero araw-araw siyang nabubuhay sa takot. Baka mahuli siya. Kaya madalas siyang nagpapalit ng pangalan para hindi matunton ng mga otoridad. Hanggang isang araw, may dalawang lalaking pumasok sa kainan at tinawag siya. Pagharap niya, inilabas ng mga lalaki ang kanilang badge. Sa sobrang takot, inisip niya na baka ito na ang kanyang katapusan. Dinala siya sa presinto at ininterrogate. Pinagsulat ng pagsusulit sa wikang Mandarin para patunayan na tunay siyang Chinese. Matapos noon ay nakapasa siya. Kalaunan, nalaman niyang may isang taong pinagkatiwalaan niya ang naghudas. Taong 2002, sumakay siya ng tren papuntang Shanghai. Doon siya nakilala ng isang South Korean broker. Tinulungan siya magkaroon ng pekeng identity. Ginastos niya ang lahat ng ipon niya para makakuha ng ID. Gamit ang bagong katauhan, nakapasok siya bilang interpreter sa isang South Korean tech company. Habang nagtatrabaho, nakilala niya ang isang South Korean na lalaki. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sabay nilang binuo ang plano. Tumakas papuntang South Korea. Matapos ang mahabang panahon ng takot at pagtatago, nakasakay si Minyang ng eroplano papuntang Seoul. Ngunit sa halip na yakapin agad ng kalayaan, pagsubok pa rin ang bumungad. Nagduda ang immigration officers. Isinailalim siya sa matinding interogasyon. Ilang linggo siyang nakakulong at paulit-ulit na tinatanong. Pero sa huli, pinayagan siyang manatili hanggang sa maging permanent resident sa South Korea. Pagkaraan ng ilang taon, gamit ang naipon niyang pera, tinulungan niya ring makatakas ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Ngayon, kilala na siya sa pangalang Hyun-seo Lee. Isa siyang human rights activist. Buong tapang siyang nagsasalita para sa mga North Korean na gustong makalabas ng bansa. May sarili na siyang libro. At ang kwento niya ng pagdurusa, pagkawala at muling pagbangon ay nagsisilbing inspirasyon sa buong mundo. Pero higit sa lahat, isa itong patunay ng matibay na paninindigan ng mga taong tumatangging mabuhay sa tanikala. Para sa karamihan ng mga tumatakas mula sa North Korea, ang pagdaan sa China ay halos hindi na iiwasan. Pero kadalasan, ito pa lang ang unang hakbang dahil ang tunay na destinasyon ay Vietnam, Thailand o Mongolia. Mga bansang nagbibigay ng ligtas na daan patungong South Korea. At kahit gaano pa ito kabigat, marami pang kwento na mas masahol pa kaysa kay Hyun-seo. Si Lee Seon ay lumaki malapit sa Ilog Tumen. Bagamat katang-isip ang kanyang kwento, hango ito sa totoong karanasan ng maraming North Korean. Sobrang hirap ng buhay ng pamilya niya. Nagbebenta si Seon sa isang illegal na street market para lang may maipambili ng pagkain sa pamilya. Dati, naniniwala pa siya sa mga pangako ng gobyerno na ang supreme leader raw ang bahala sa kanila. Pero ngayon, hindi na.
Isang araw, may kaibigan siyang nagsabi tungkol sa isang Chinese broker na tumutulong sa pagtakas kapalit ng maliit na bayad. Ayon sa broker, may tutuluyan na sila, may pagkain at may trabaho pa. Para kay Shiun ito na ang kasagutan sa kanyang mga dasal. Baka, sa wakas, makapagpadala na siya ng pera sa pamilya. Kaya pumayag siya at nagkasundo silang magkita. Pagkalipas ng ilang linggo ng paghahanda, dumating na ang gabi ng pagtakas. Magkayakap sila ng kaibigan niya habang nakatayo sa gilid ng ilog. Maya-maya, dumating na ang broker. Pinangunahan sila ng broker sa malamig na tubig. Napansin ni Shiun, wala ni isa mang border guard. Karaniwan kasi may dalawa o higit pa na nagpapatrolya rito. Iniisip niyang baka nabayaran na ang mga ito. Pagdating nila sa Chinese shore, may naghihintay ng sasakyan. Pinapakiusapan ng broker si Shiun na siya muna ang sumakay at susunod na lang daw ang kaibigan niya sa ibang kotse para raw sa safety. Dahil sa kaba at takot, sumunod na lang siya. Yumakap siya sa kaibigan. Hindi niya alam, iyon na pala ang huli nilang pagkikita. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa madilim na probinsya, siya ay nakatulog. Pagmulat ng kanyang mga mata, isang bangungot na ang bumungad sa kanya. Huminto ang kotse sa isang liblib na baryo. Sinabi ng driver, "Makikilala mo na ang asawa mo." Inakala ni Shiun na isa lang itong joke. Pero ang hindi niya alam, niloko siya ng broker. Ibinenta siya sa isang matandang magsasaka. Habang nasa China, maraming North Korean na tumatakas ang nahuhulog sa kamay ng mga human trafficker sa border regions. Inaakit sila gamit ang mga pangakong pagkain at trabaho. Lalo na ang mga kababaihan, madalas silang mabiktima. Ayon sa ulat mula sa South Korea noong 2019, 60% ng mga babaeng North Korean sa China ay nagiging biktima ng human trafficking. Sa loob ng 2 taon, tiniis ni Shiun ang kalupitan, pagkakakulong, at 24/7 na pagbabantay. Pakiramdam niya para siyang nabubuhay sa isang bangungot na walang katapusan. Patago siyang natutong magsalita ng Mandarin. Nag-ipon siya ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng itlog. Sa likod ng lahat ng ito, ang plano niyang tumakas hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. Gamit ang naipon at kaunting gamit, tumakas siya. Walang direksyon, walang malinaw na plano, wala ring matatakbuhan. Matapos ang ilang buwang paglalakad at pagtatago, napadpad siya sa isang komunidad ng mga North Korean defectors sa Koreatown sa Beijing. Nangako silang tutulungan siya makatawid patungong Mongolia. Alam ni Shiun, hindi na siya pwedeng bumalik sa North Korea. Sa mata ng gobyerno, isa na siyang traidor. Kapag nahuli siya, tiyak ang torture at kamatayan, hindi lang sa kanya, pati sa pamilya niya. Kaya wala na siyang balikan. Kahit malayo, kahit banyaga, iyon na lang ang natitirang pag-asa para sa isang malayang buhay. Pero may isa pang hadlang, ang Gobi Desert. Mas malaki pa ito kaysa sa buong Peru. Sumama siya sa isang grupo ng mga defectors. Sama-sama silang naglakad sa ilalim ng araw at hangin. Sa gitna ng sandstorm, nagbabahagi na ng tubig at konting pagkain. Habang lumilipas ang mga araw at gabi, duguan na ang mga paa ni Shiun. Pero hindi siya huminto. Ang pangarap ng kalayaan lang ang bumubuhay sa kanya. Hanggang sa wakas, narating nila ang border ng Mongolia. May nakita silang mga sundalo. Isang lalaki mula sa grupo ang voluntaryong lumapit. May dalang suhol, just in case. Tahimik na nanonood si Shiun habang kinakausap ng lalaki ang mga sundalo. Sa kabutihang palad, mga Mongolian ang mga ito. At hindi lang sila mababait, naging supportive pa. Hinatid nila ang grupo sa isang detention center. Ilang buwan ding nanatili si Shiun sa refugee camp bago siya tuluyang pinayagang makapasok sa South Korea. Isa siya sa ilang daang North Koreans na nakakakaligtas at nakakaraos taon-taon. Ang tanong mga ngayon, ilang daan o ilang libo pa kaya ang susubok tumakas kung bibigyan lang sila ng pagkakataon